Yes sir, ito na ang ika 39 days na every other day cardio ko sa hapon. Kailangan ko nang mag extra sipag o extra kayod. Kasi nga nung mga nakaraang preparation ko, hindi ako gaano nagpo-focus sa cardio. Ang cardio ko lang noon, pagbibisikleta, papasok at saka pauwi sa trabaho tuwing umaga, 30 to 45 minutes na cardio lang yun. Ngayon, ang pinakamababa ko talagang nagiging cardio sa hapon, 1 oras. Ang pinakamahaba ko rin cardio sa hapon, 2 oras. Malalaman natin to sa September kung ano yung magiging resulta. Sa ngayon, hindi ko pa gaanong masabi kasi medyo hindi ko pa sinagad talaga sarili ko sa diet or sa cutting. Pero wala ka ako gaanong cheat meal sa ngayong preparation na to. Pero yung kain ko hindi ko pa talaga kaagad na sinagad. Kasi yun na nga, nag try and error lang naman ako. Ang mindset sa mga nagko-compete talaga, ayaw talaga nila yung tawag nito, yung sinasabi ng kinokondisyon mo na pang experience lang. Yun kasi talaga yung parang ayaw talaga nila marinig na sinasabi ng isang nagpe-prep. Kailangan daw talaga pag sinabi mo prep one way lang talaga yung isip mo. Kailangan isagad ko yung sarili ko. Yes, sila may mga coach na rin naman sila, tapos ano pa bang ibang mga rason? Mas maraming mga rason. Itong sa akin kasi nung una kasi wala talaga ako sa planong mag-compete. Kasi naalanganin yung budget, tapos meron akong nagbabalak akong lumipat ng boarding house. Nagbago yung takbo nung isip ko. Kaya bigla ko naisip na mag-compete. Ano pa ba? Basta subukan natin, malalaman natin to sa sa September kung ano yung magiging response ng katawan ko. Kasi nung una ko talagang competition, yun yung isa sa mga pinakamaganda kong nagiging kondisyon. Ang naman din kasi doon, wala akong nagiging aberya. Nung huli ko kasing competition, nung July 28 at saka August 3, 2024, nagkaroon ng aberya ilang weeks, 1 week, ilang days na lang ba yun bago nagkaroon ng bagyo pala, tsaka bumaha ang Maynila. Galing akong duty, pag uwi ko nilusob ko yung baha galing Blumentritt hanggang Maynila. Pagdating ng gabi, trangkaso inabot ko kasi galing ako duty 24 hours baga puyat talaga yung katawan. Ano ba? Pagod. Sabihin nila din puyat talaga. So yun, trangkaso. Tapos pagka doon, nasabayan pa ng LBM. Kaya 1 week pa lang mahigit, kumain na ako ng kumain. Nag-carb up na ako kaagad kasi takot ako na magtuloy-tuloy yung LBM ko. Baka lalong bumagsak yung katawan ko. Alam naman natin na pagka naka-prep ka, medyo mababa na talaga yung resistensya mo, mababa na yung immune system mo. Kaya medyo nagkaroon ako ng pangamba, kaya inagahan ko yung carb up. Kaya nung laro ko ng July 28, medyo okay pa siya, hindi pa ganun ka Tapos pagdating ng August 3, wala na talaga, nagiging basa na talaga yung ko, kumbaga hindi na halos kita yung definition ng muscle ko. Kaya ano naman talaga kahit nga ang mga professional bodybuilder, magkaroon pa rin ng mga ganong klaseng aberya so, di mo rin kasi talaga kalkulado yung panahon di ba na gano'n naman talaga part naman talaga yan sa mga challenges. Ano ba? Challenges? Ano ba? Basta gano'n yun. Naman yung sana ngayong darating na hindi talaga magkaroon medyo napaaga-aga yung bagyo ngayon sana wala ng mga paparating pa na bagyo, kasi yun naman talaga mahirap pagka magkaroon ng bagyo, magtuloy-tuloy yung ulan, tapos
Tapos galing ka ng duty, pag dumating na yung karelyebo mo, hindi ka naman pwedeng di umuwi kasi kinabukasan duty mo rin naman. Saka dito rin wala ring matulugan kasi talaga na maayos. Malaki yung building namin dito pero wala namang barracks. Hindi ka naman pwede makikitulog dyan sa mga opisina, dyan sa mga bakanting opisina dyan. Baka yun pa yung maging dahilan para sibak tayo sa trabaho. Trabaho kailangan natin. Pagka wala tayong trabaho, wala tayong panggastos sa mga lahat ng kailangan natin. Lalo pagka nandito tayo sa Maynila o nasa city tayo, automatic na talaga yung mga gastusin. Boarding house, renta ng bahay, boarding house, renta na bahay, boarding house, kuryente, tubig, lahat na. Sa ngayon wala akong pamasahe kasi nagbibisikleta nga ako, pero yung maintenance naman din ng bisikleta pa rin, halos pare-paras lang. Hindi nga lang araw-araw ka maglabas, pero pagka nangangailangan na naman yung service mo ng maintenance, pinakamababa na rin yung 1,000 pagka nagpapagawa ka, nagpapaayos ka ng bisikleta. Kasama sa challenge yan. Kasama sa mga gastusin talaga yun. Tiyaga-tiyaga lang. Pag hindi tayo magtiyaga, di natin malalaman yung hinaharap natin. Diba? Meron bang hinaharap? Oh. Ito naman kasi talaga mahirap pagka ka sa hapon, tawag nito, sa hapon ka umakyat sa gym. Kasi maraming mga nagbubuhat. Dalasan dyan, gustong gusto talaga nila yung music. Kaya maobliga ka talaga mag voice over. Hindi kagaya pagka walang walang music, wala ka namang copyright violation or magiging problema mo pagka i-post sa social media yung video mo. Kaya yun naman yung yun naman yung problema pagka may background music, lalo na pagka mga sikat na mga banda yung tumutugtog o sikat na mga singers. 100% talaga yan may copyright violation pagka yun yung magiging background music mo. Naantok na ako. alas 2 na kasi na madaling araw So yun na nga, nung mga nakaraan, 2 duty ko kasi na may mga meeting, yung mga big boss ko rito hindi ako pag voice over ng maaga-aga pa. Kanina rin meron din nag-overtime hanggang alas 11. Palubat na rin yung cellphone ko. Hindi na talaga ako nakapag voice over. Ngayon na lang. Talaga? Hindi naman tayo full time na vlogger, hindi rin tayo full time na bodybuilder. Full time guardia tayo, sideline. Yun nga, sinasabi nila vlogger daw. Para sa akin, hindi pa naman ako vlogger kasi. So yun. Kasi 2018 pa lang nung nag-start akong mag-gym, nagpo-post ng mga video, hindi pa sikat ang vlogging noon Wala naman akong binago. Wala rin, basta yun pa rin yung mga ginagawa ko. Wala talaga, ubos na talaga yung mahaba-haba kasi ito, 14 minutes or minuto ba to? Kaya sagad na yung ay Diyos ko, hikab na talaga ako. Tsagain natin to. Para ma-post natin to mamaya. Kasi minsan pag mahahabang video, matagal din kasi talaga mag-post kaya yun yung isa sa mga challenges din. Hindi ka naman makapagreklamo kasi nakikiconnect ka lang din ng wifi. Yun na yun. Connect ka lang, tapos reklamo ka. Minsan kasi medyo mabagal Ang kasi hindi ko kung saan banda yung pinakamalapit na kasi pagka sa loob okay sana, kaso lang hindi naman tayo pwede doon sa loob.
Pwede ka naman pumasok doon pag meron lang kailangan. Pero pag wala ka naman kailangan, hindi ka pwedeng pumasok doon. Yun naman, ikaw na rin mismo talaga yung mahiya. Hindi ka naman talaga tambay ron sa loob eh. Security guard naman yung trabaho natin dito. Kailangan natin magbantay sa labas. Hindi tayo pwedeng tumambay sa loob. Ito na yun. Ano ba talaga? Inom tubig. Pagod na eh, kaya inom mo na tubig. Recharge ba? Refuel pala. Di pala recharge. Refuel. Hikam ko. Ay, Diyos ko. Dito naman sa gym na to, libre tubig naman dito. Kasama sa bayad na yung tubig. Unlimited tubig, bro. Di mo siya pwedeng iuwi. Pwede ka lang inumin mo lang talaga ng inumin sa gym. Di ka pwedeng magkarga ng tubig sa tumbler para, or ano ba yung inuman mo para may iuwi mo. Yun naman yung dito, yun yung parang patakaran nila. Pwede ka lang inom. Unlimited inom. Kasama sa bayad. Yun na nga. Yun na nga. Balik na naman sa yun na nga. Tapos ito talaga gusto ko sana pang mag video kasi walang mahaba. Ayun nga yung problema pagka mahaba, mahirap i-upload, matagal mag-upload. Dito i-try ko ulit na magpedal kasi parang magpo 4:30 na to. Ang target ko lang kasi talagang hanggang 4:45 or 5 ng hapon para makauwi. So, hindi kagaya dati na pagka nasa gym ako, nagbababad ako sa gym 1 oras, 2 oras, minsan 3 hanggang 4 na oras pa. Ganoon naman talaga. Common mistake naman talaga sa mga baguhan pa. Baga hindi pa priority ang recovery. Sabagay, ganoon naman din talaga kasi gusto po pa namang matututo. Pagka maraming tao sa gym, mas marami kang mapagtanong-tanungan, mas marami kang makikitang mga workout na pwede mo mapag-aralan or matutunan. Yun naman yung doon. Pagka wala ka talagang personal coach, kailangan mo rin talaga salamuha sa mga tao doon sa loob para makapagtanong-tanong ka, maobserbahan mo yung mga ginagawa nila. Sa akin talaga pagka medyo medyo nagtatanong talaga ako. Hindi lang talaga yung puro observation lang. Kaya naman yung kagandahan sa akin, kahit walang coach, nagkaroon pa rin talaga ng counting break. Kasi nga, nagtatanong talaga ako. Hindi naman ako parang hindi gaano nakipagkwentuhan. Hindi naman yung kwentuhan ng mga kung ano-ano mga bagay. Basta related lang sa fitness din. Nutrition, workout program, mga execution, basta mga ganung bagay lang yung mga pinagtatanong-tanong ko. Hindi naman yung mga personal na mga buhay-buhay. Basta related lang din talaga sa fitness yung mga tinatanong ko. Hindi ako mga basta nagtatanong sa mga personal na buhay. Personal nga buhay nga nila yon. Hindi tayo kasali doon. bigla na personal nga nila na buhay yun. Hindi tayo kasali doon, kaya ganun yun. Flex mo na. Ano ba talaga plano? Ano ko naman dito pagka kalahating oras ata itong ganyan kabigat yung ginagawa ko. Ano naman naisip, biglang nag-single leg squat. Tonto. Okay, sinisinok na ako. Tungod sa kulo ko, inulit pa talaga. Tapos ipena ako nito, lilipat pa sa kabila. Diba, tingnan natin. Yep, hindi pala lipat sa kabila. Basta umikot ako nito baka na sa pagputol ko ata. Okay. Lumipat nga talaga. Okay, pangat-angat pa na